Amoy pinakulo ang pagkain ng ampunan. Iyon agad ang nalanghap ni Leon habang nakaupo siya sa pinakadulong sulok ng bulwagan. Nakayakap siya sa mga tuhod at nakasubsob ang baba sa mga braso. Pilit niyang pinaliit ang sarili. Kung kaya lang niya, gusto niyang maging invisible na lang at hindi na makita ng kahit na sino. "Oy! Pangit!" Sigaw ng isang bata, sabay turo sa kanya. "Batang maraming butlig sa katawan at muka!" Nagtawanan ng iba at pabulong-bulong na parang mga bubuyog. Yung iba, kunwari kinakamot ang sariling pisngi. Ginagaya ang maliliit na peklat na naiwan sa mukha ni Leon matapos siyang magkabulutong noong nakaraang taon. Gumaling na siya pero nanatili ang mga bakas, mga paalala ng sakit na ayaw umalis. Pasalamat na nga lang at hindi siya nakahawa. Nakatingin lang si Leon sa sahig, natutunan na niyang mas mabuting huwag sumagot, huwag tumingin. Kapag hindi niya pinansin, baka magsawa rin ang mga bata. Pero gumagapang pa rin sa loob niya ang mga salita. Parang mga insekto na tumutusok at bumabaon. Pinaniniwala siya na totoo ang mga yon. "Pangit! Mukhang may ukit! Hindi bagay sa laruan ni Santa sa'yo! Ang mga pangit hindi dapat binibigyan ng laruan!" Sabi pa ng batang lalaki na kasama ni Leon sa ampunan. Ayaw ni Leon ng Pasko. Para sa ibang bata, ibig sabihin ay regalo, bisita at tawanan. Pero para kay Leon, paalala lang yon ng wala siya. Walang magulang, pamilya, at lugar na pwede niyang tawaging sa kanya. "Mga bata, kumilos ng maayos!" Pumalakpak na ang madre. "Dumating na ang mga bisita!" Mabilis na nagsigawan sa tuwa ang mga bata. Naguunahan ang mga ito na pumunta sa pintuan at sabik sa mga pasalubong. Nasa sulok pa rin si Leon, hindi nga kailanman nagustuhan ang mga ganoong pagbisita. Kadalasan, nginingitian lang siya ng mabilis ng mga bisita, may ibibigay at agad nalilipat sa iba. Madalas, iniiwas pa ang tingin sa mukha niya na para bang nakakadispayang titigan. Mas masakit pa yon kaysa sa tukso ng mga bata. Minsan, naitanong niya kay Sister Marites kung habang buhay na bang ganoon ang itsura niya. Pero ang sinabi lang nito, "Huwag kang mag-alala, kukupas din ang mga peklat na yan paglaki mo." Kaya umaasa si Leon na hindi na siya aasarin kapag nawala na ang mga peklat niya ng bulutong. Bumukas ang pinto at pumasok ang malamig na simoy ng Disyembre, kasabay ng tawanan at maiinit na boses. Pumasok ang isang pamilya, isang matangkad na lalaki na mabait ang mga mata. Isang babae na may malumanay ng ngiti at sa pagitan ng mga ito, isang batang babae na mukhang mas bata kay Leon. Ngunit mga nasa 5 taon lang yata ang tanda niya. Pulang-pula ang bestida nito at may malaking ribbon sa buhok. Hawak nito ang isang maliit na paper bag, palundag-lundag habang kasama ang mga magulang na bumabati sa mga madre. "Mabuti naman po at safe kayong nakarating," saad ni Sister Marites. Tumango naman ang ina ng batang babae. "Oo nga po, at siya nga po pala, sinama na po namin ang anak namin. Siya po si Amara." Kumaway at ngumiti agad ang batang babae. "Hi po, ako po si Amara." Tumawa si Sister Marites. Ang bibo namang bata ni Amara. Nagsisiksikan agad ang mga bata sa mga tao. Nanatili naman si Leon sa sulok, nakamasid sa mga nangyayari sa ampunan. Doon niya napansin si Amara. Hindi ito namimigay ng regalo tulad ng mga magulang. Sa halip, pinagmamasdan nito ang buong silid na para bang may hinahanap. At nang tumigil ang tingin, tumama yun kay Leon. Napatigil si Leon. Hindi siya karaniwang napapansin, maliban na lang kapag tinutukso. Ngunit si Amara, diretsyong nakatingin at ngumiti pa sa kanya. "Hi!" Bulalas ni Amara. "Marami kaming dalang gift. Halika!" Dahan-dahan, nilampasan ng batang babae ang mga kalarong abala sa mga bagong laruan at lumapit sa sulok. Bumilis ang tibok ng puso ni Leon. Gusto niyang magtago pero wala nang puwang sa likod niya. Huminto si Amara sa harap niya, bahagyang nakatagilid ang ulo at hayagang nakatitig.
Bakit nandito ka lang? Bakit hindi ka nakikipaglaro sa amin? Kumain ka na ba? Marami kaming food na dala. May gifts din. Mamaya may games para sa atin and may prizes din. Bahagyang iniangat ni Leon ang baba habang nag-aalangan. Ayoko makapagsiksikan. Ayoko ng laruan. Wala rin namang may gustong makalaro ako. Tiningnan ng bata ang mga nag-uunahan sa gitna. Tapos bumalik ulit sa kanya ang tingin. Di hindi ka kukuha? Wala kang laruan? Marami yon at dapat lahat ng bata dito may laruan kasi pinaghandaan namin to ni na mama at papa. Umiling naman si Leon. Hindi naman ako makakakuha ng magandang laruan. Nauubos na nila. Sandali itong natahimik. Pagkatapos ay ngumiti, mas malapad na ngayon at naupo sa sahig katabi niya. Okay lang, ako rin minsan nauubusan. Napakurap si Leon. Wala pang umupo sa tabi niya ng kusa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Naghalungkat ang batang babae sa maliit na bag at inilabas ang isang bagay. Kumuha ito ng maliit na papel at tinupi hanggang maging maliit na star. Nang matapos, iniabot yun ni Amara sa kanya. Sa'yo na to, sabi ni Amara. Tinitigan niya yun. Bakit? Kasi wala ka pang nakukuha. At saka, bahagya itong yumuko na parang may lihim na ibinubulong. Hindi ka naman pangit. Mas tumama yon sa kanya kesa sa anumang insulto. Napatingin siya, nagulat at naninikip ang dibdib. Itinuro ni Amara ang mga peklat sa pisngi niya. Yang mga yan, parang badge lang, tulad sa sundalo. Ibig sabihin, kapag may sugat, kapag may peklat, lumaban ka't nanalo ka. Matapang ka sa buhay. Matapang si Leon. Parang ilaw na biglang sumiklab sa dibdib niya ang salitang yon. Wala pang nagsabi nun sa kanya. Ngumiti si Leon. Salamat! Ngumiti rin ito. Masaya na parang ang munting-ngiting yon ang pinakamagandang regalo sa buong araw. Ako si Amara Jane Sanchez. Ikaw? Leon? Leon? Ulit ng bata. Maganda. Bagay sa matapang na katulad mo. Tinawag si Amara ng mga magulang nito pero nagpaiwan pa ng ilang segundo. Tandaan mo hindi ka pangit, matapang ka. Mabilis nitong hinawakan ang kamay ni Leon at naglabas pa ng maraming maliliit na star na gawa sa papel. Ibinuhos yun ni Amara sa kamay niya. Ginawa ko ang mga yan habang nasa biyahe kami kanina. Sa'yo na lang, sana makita kita next year, Leon. Pupunta ulit kami rito, sabi ni na mama at papa. Nakangiting sabi ni Amara, saka tumakbo pabalik, habang aalon-alon ang pulang bestida. Nanatiling nakatulala si Leon, nakatitig sa maliit na bituing papel sa kanyang palad. Parang napakahalaga nun sa kanya, na baka madurog kung pisilin niya ng mahigpit. Sa buong hapon, habang naglalaro ang mga bata sa bagong laruan, nanatili si Leon sa sulok. Ngunit hindi na ganoon kasakit ang kalungkutan. Hawak niya ang mga bituin at paulit-ulit sa isip ang mga salita ni Amara. Hindi ako pangit, matapang ako, usal ni Leon sa sarili. At ang pangalang Amara Jane Sanchez, alam niyang uukit na sa kanyang mga alaala. Kinagabihan, nang matahimik na at tulog na ang mga bata, inilagay ni Leon ang mga origami star sa isang bote ng soft drinks. Napangiti siya roon. Isang beses niyang binulong ang pangalan bago ipinikit ang mga mata. Amara? Maraming tunog ang maririnig sa ampunan. Minsan, sobra ang ingay. Minsan, sobra ang katahimikan. Nakaupo si Leon sa tabi ng bintana na tanaw ang maliit na palaruan. Tiningnan niya ang dilaw na bituing papel na nakatago sa bulsa. Simula nang makatanggap siya mula kay Amara, pinag-aralan niya kung paano yun tupiin. At sobrang saya ni Leon nang matutunan niya. Sa dami ng kanyang nagawa, inipon niya na yon sa isang malaking bote. Hinihintay niya yon na mapuno at hanggang dumating si Amara sa susunod na Pasko. Mga 10 beses na kasi kada taon, pumupunta ang mga ito sa bahay ampunan. At sa mga sandaling yon, naging magkaibigan sila. Naging mas malapit pa sa isa't isa. Hindi mga regalo ang hinihintay ni Leon, kundi ang palaging pagdating ni Amara. Subalit, mukhang hindi na pagbibigyan ang hiling ni Leon. Nang gabing yon, tinawag siya ni Sister Marites sa opisina.
Leon, may gustong kumausap sa'yo. May maganda akong balita para sa'yo. Bihira siyang hanapin ng mga bisita. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ang isang mag-asawa na nakaupo sa harap ng mesa. Isang lalaki na may matatag at mabait na mga mata at isang babaeng malumanay ang anyo. Tumayo ang dalawa nang makita siya. "Hello, Leon," bati ng babae. "Ako si Elena at ito naman si Roberto." Lumuhod ang lalaki para magpantay ang tingin nila. "Gusto ka sana naming makilala ng mas mabuti. Pwede ba? Nakita kasi namin last time nung pumunta kami dito. At ngayong bumalik kami, mas nagustuhan ka namin." Napalunok sa Leon habang nanunuyo ang lalamunan. "Bakit po?" Lumapit si Elena sa tabi ng asawa nito. "Matagal na namin gustong magkaroon ng anak, pero hindi kami pinagpala. Kaya naisip namin, baka may batang pwedeng maging bahagi ng pamilya namin at gusto naming simulan sa'yo." Mabilis ang tibok ng puso ni Leon at parang sasabog. "Bakit po ako? Ang dami namang bata dito. Sure po ba kayo?" Bahagyang natawa si Roberto. "Kasi nakita ka naming nagbabasa sa sulok habang naglalaro ang iba. Tahimik ka pero parang ang dami mong iniisip. Nagustuhan ka naming mag-asawa at magaan ang loob namin sa'yo. Gusto ka naming alagaan." Namasa ang mga mata ni Leon. Wala pang nagsabi ng ganoong bagay sa kanya. Hinaplos ni Sister Marites ang kanyang balikat. "Leon, wala kang obligasyon. Pero kung gusto mo, pwede kang sumama sa kanila sa weekend para makilala mo sila. At kapag umayon lahat, pwede ka na nilang maampon at pwede mo na silang maging pamilya." Dahan-dahan siyang tumango. Nanginginig ang puso niya sa pagitan ng takot at pag-asa. Dahil sa tagal niya naroon, gusto niya lang naman talaga na may pamilyang magmamahal sa kanya. Parang ibang mundo ang dinatnan niya nang makaalis sa bahay ampunan. Hindi marangya ang bahay ng mag-asawa, pero may lambing siyang nararamdaman. May mga naka-frame na litrato ng pamilya sa sala at sumasalubong ang amoy ng adobo mula sa kusina. "Gutom ka na ba, iho?" tanong ni Elena habang inaayos ang hapag. "Opo," mahinang tugon ni Leon at nakaupo ng tuwid sa gilid ng upuan. Inabutan siya ni Roberto ng plato. "Walang hiya-hiya dito, Leon. Dito, pamilya ka. Medyo maingay dito Isang compound kasi tayo. Yung mga kapitbahay mo, mga tito at tita mo at ang mga bata, magiging pinsan mo. Kaya itong mga picture frame namin dito, marami kahit wala kaming anak. Kapag may okasyon kasi, dito kami sa bahay ni na Elena dahil mas malaki ang bahay namin." Napatitig siya sa picture frame, pamilya yon, at buong puso siyang tinatanggap. Kinagabihan, matapos maghapunan, tinakpan ni Elena ng kumot ang kanyang katawan. Minsan, mahirap magtiwala agad, lalo na kung matagal ka nang nasanay mag-isa. Pero gusto naming ipaalam sa'yo, wala kang kailangang patunayan. Mahal ka namin kahit ngayon pa lang. Napakagat si Leon sa labi. "Paano po kung hindi ako mabuting anak?" Hinalikan ni Elena ang kanyang noo. Walang batang hindi pwedeng mahalin. Tahimik siyang umiyak sa ilalim ng kumot ng gabing yon. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bago at hindi pamilyar na pakiramdam na magiging kanais-nais para sa iba. Makalipas ng ilang linggo, natapos ang papeles ng pag-aampon. Kinuha ni Leon ang kakaunti niyang gamit sa ampunan. Masaya siyang may pamilya nang umampon sa kanya. Gayunpaman, kahulugan din yon na hindi niya na makikita pa si Amara. "Ano to, anak?" tanong ni Sister Marites nang iabot niya ang bote na puno ng mga origami stars. "Pwede po bang kapag pumunta po ang mga Sanchez dito, ibigay mo po yan kay Amara? Magkaibigan po kami. Pasabi po na mananatili po akong palaging matapang at salamat po sa pagsabi niya sa akin nang hindi ako pangit." Malumanay na sabi ni Leon. Napangiti naman si Sister Marites. "Sige, sasabihin ko." Yumakap sa kanya si Sister Marites ng mahigpit. "Leon, tandaan mo, kahit saan ka mapunta, mahal ka namin. Magiging matapang ka sa bawat hamon na darating sa buhay mo. At ngayong may pamilya ka na, mas lalo kang magiging malakas dahil may mga tao nang nagmamahal sa'yo."
Tumango siya at mahigpit na kumapit sa mga salita nito. Nang tuluyang makalipat, parang sumibol na bulaklak ang buhay ni Leon. Tuwing gabi, tinutulungan siya ni Roberto sa mga assignments niya. Hinihikayat naman ni Elena ang kanyang hilig sa pagbabasa. Kapag gusto mo ng bagong libro, sabihin mo lang. Maingay at masaya rin kasama ang mga pinsan niya. Kaya para rin siyang nagkaroon ng mga kapatid. Outgoing at adventurous kasi ang mga ito. Kaya kahit tahimik si Leon at gusto lamang manatili sa isang sulok, talagang palaging nahihila. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Leon na may ugat siya. May pundasyon na matibay sa ilalim ng kanyang mga paa. Pero kahit sa kabila ng kasiyahan, may kirot pa rin na hindi mawala. Madalas sa kalaliman ng gabi, gumagawa siya ng maliliit na origami stars at tititigan hanggang sa makatulog na siya. "Kumusta ka na kaya, Amara?" Tanong ng batang puso niya na alam niyang nagbigay puwang na para kay Amara. Hindi yun pagnanasa. Hindi pa. Bata pa siya, ngunit may lalim. May sinulid na nakatali sa kanyang puso. Paalala na minsan, may isang taong tumingin sa kanya ng iba nang hindi siya tinatanggihan. Lumipas ang mga taon na parang mabilis na pahinang iniikot sa isang libro. Sa paaralan, naging masipag at disiplinado siyang estudyante. Hinangaan ng mga kaklase ang kanyang tiyaga, bagaman nanatili siyang tahimik. Maingay lang kapag kasama ang mga pinsan na halos kabarkada niya na rin. "Ano yan?" Malumanay na tanong ni Elena. "Simula bata, nakikita kong gumagawa ka niyan. Yung iba nawawalis ko na lang. Ngayong binata ka na, hobby mo pa rin gumawa ng ganyang maliliit na star." Napangiti naman siya habang nagtitiklop. "Stress reliever lang po, Mama. May isang bata po kasi dati na nagbigay po sa akin ito sa ampunan. Sabi niya matapang daw ako at siyang kauna-unahang bata na hindi po nandiri sa akin." Lumambot ang mga mata ni Elena. "Ano? At hindi mo pa rin nakakalimutan? Tama siya, matapang ka, Leon. Pero higit pa doon mabuti kang bata. Kaya hindi na kami nagdalawang isip na mahalin ka." Napangiti si Leon. "Salamat po." Nasaan na siya ngayon?" Puno ng kuryosidad na tanong ni Elena. Ngumuso naman siya. "Amara Jane Sanchez ang pangalan niya. Sinubukan ko pong hanapin sa social media. Ang ganda niya, Ma. Kaso naka-private siya eh. Nakalakang profile niya at hindi ko rin siya ma-message. Saka hindi ako sure kung natatandaan pa ako nun." Natawa naman ang mama niya. "Pero gusto mo siyang makausap at ma-meet, hindi ba?" Opo." Mahinang sagot niya at hiyang-hiya na. "Puppy love ko po yung si Amara. Mama, parang first love ko na lagi kong hinihintay na dumating po sa bahay ampunan. Ay, ewan. Bata pa naman po ako noon. Kaya hindi po ako sure sa nararamdaman ko. Basta kahit lumipas na po ang mga taon, nasa isip ko pa rin po si Amara." Humalakhak itong muli. "Kaya siguro wala kang nakakwentong crush mo sa school. May special someone ka na pala. Pero malay natin. Pero isang bagay na sigurado. Kilala kita, anak. Kapag may gusto ka, sigurado ka ron. Kaya hindi na ako magtataka kung yung simpleng kababata mo, nasa isip mo pa rin hanggang ngayon. Saka baka naman magkita pa rin kayo. Kasi kami ng papa mo, matagal din kaming naging magkababata. Nagkahiwalay. Pero alam mo yung parang string theory? Na ang kabilang dulo ng string, nasa taong soulmate mo kahit ano pang mangyari along the way. Kaya kahit maraming dumating sa buhay ninyong dalawa, parang gagawa pa rin ang tadhana ng paraan para kayo pa rin ang magkatuluyan. Kaya kung kayo niyang si Amara, kayo talaga." Bahagyan na lang siyang natawa. Medyo corny yon para kay Leon. Hindi rin naman siya sure sa kanyang nararamdaman. Basta ang alam ni Leon, may mahalagang spot palagi si Amara sa puso niya. Ngayong high school student, nakilala si Leon bilang binatang hindi sumusuko. Sumasali siya sa debate club, nagtuturo sa mga nakababatang estudyante, at nangangarap maging doktor balang araw. Pinupuri siya ng mga guro, mga kamag-anak nila, at tuwang-tuwa si Roberto at Elena sa bawat tagumpay niya. Ngunit tuwing dumarating ang Disyembre, at lumalamig ang hangin, natatagpuan pa rin niya ang sarili na nakatayo sa tabi ng bintana.
Iniisip niya pa rin ang isang batang babae na nakapulang bestida at may laso sa buhok. Nandyan ka na naman sa profile niya. Wala ka namang makikita kasi nakalock, sabi ng pinsan niyang babae. Tumawa naman ang isa niya pang pinsan na si Henry. Huwag ka kasing epal. Kita nga na nag-aabang na hindi na mag-private ang tinatahangi niya. Kaya lagi ang nag-check kasi baka may chance na ma-message. Napailing naman si Chloe. Magkababata lang naman kayo niyan, diba? Baka hindi ka na naaalala niyan. Kung ako sa'yo, manligaw ka na lang ng ibang babae. Subukan mong magkaroon ng girlfriend, Leon. Huwag ka na dyan. Baka ma-disappoint ka lang. Matagal naman kayong walang communication. Dun ka na lang sa best friend ko. Crush na crush ka nun eh. Malungkot na lang siyang napangiti at isang beses pang tiningnan ang locked profile ni Amara. Wala pa rin talagang way para makausap niya ito. Nang minsan din kasing pumunta siya sa bahay ampunan, hindi na raw pumupunta ang pamilya Sanchez doon. Napabuntong hininga na lang siya at pinatay ang kanyang cellphone. Baka tama nga ang mga pinsan niya. Masyado siyang bilanggo sa masayang alaala niya kasama si Amara noon. Kaya hirap siyang tumingin sa iba na pwedeng magmahal sa kanya. Iba na ang buhay ni Leon at malaki ang posibilidad na iba na rin ang buhay ni Amara ngayon. Umuugong ang buong auditorium sa palakpakan at hiyawan habang tinatawag isa-isa ang mga pangalan. Nakaupo ng tuwid si Leon sa kanyang silya, mahigpit ang pagkakasalikop ng mga kamay sa kanyang kandungan. Nakasuot siya ngayon ng itim na toga. At nang marinig niya, Leon Roberto Santiago, Bachelor of Science in Nursing. Pinilit niyang maging kalmado at naglakad papunta sa entablado. Sa dami ng palakpak, ang pinakamalakas ay ang mula sa kanyang mga magulang. Si Roberto na malakas pang pumito, si Elena na hindi na mapigilan ang pagpunas ng luha gamit ang panyo. Bahagyang lumuko si Leon nang iabot sa kanya ang pulang folder ng diploma. Natupad ko rin, bulong niya sa sarili. Mga taon ng pagpupuyat, part-time na trabaho at walang katapusang pag-aaral, lahat yon ay humantong na sa sandaling iyon. Sobrang proud kami sa iyo, anak, nakangiting sabi ni Elena. Niyakap niya naman ang kanyang mga magulang. Salamat po, kung wala po kayo at hindi ako minahal na parang totoong anak ay hindi ko po ito maaabot. Napangiti naman ang kanyang ama at tinapik ang balikat niya. Nandito lang kami para sa iyo, anak. Susunod naman, magiging doktor ka na. Alam namin magagawa mo yun. Halina kayo't gutom na ako. Marami ng pagkain doon sa bahay at nagluto ang mga tita mo. Magulo na sigurado sa bahay. At atat na atat nang mag-celebrate ang mga pinsan mo. Magiinuman na raw. Natawa na lang si Leon. Nang makarating, halos itumba na siya ng mga pinsan niya kababati sa kanya. Kaya ang celebration, inabot hanggang madaling araw. Hindi pa natatapos ang pagdiriwang dahil may trip silang buong mag-anak sa Palawan. Nakita ko ang ex mo, si Bea. Saad ni Richard, isa sa mga pinsan niya. Bakit ba kayo naghiwalay nun? Mukha namang okay ang relasyon niyo dati ah. Saka mukhang mahal ka pa naman. Kasi nakita ko nung nakaraan, titig na titig sa'yo kahit na may boyfriend ng bago. Napairap naman si Leon. Hayaan mo na. Saka huwag kang gumawa ng issue. Baka kumalat at kung ano pang dumating sa boyfriend nun. Ayoko ng gulo. Sumabat naman si Chloe. Hindi pa ba kayo nagtataka? Isa lang naman ang common denominator ng mga ex niya kaya siya iniiwan. Boring daw tong pinsan natin at masyadong mabait. Sa ilang taon, nagkaroon siya ng 3 girlfriend. Okay naman siya sa isang relasyon. Ginagawa niya ang responsibilidad bilang boyfriend, pero may isang bagay na ayaw sa kanya ng mga ito. Masyado raw kasi siyang boring at mabait. Tumawa naman si Henry. Alam naming matino kang lalaki. Matalino, gwapo at gentleman. Pero maging bastos ka naman minsan. Ang mga babae kasi minsan nag-ahanap din niya ng thrill sa mga lalaki. Ang gusto nila, ma-feel nila na mas nababaliw tayo sa kanila. Umismid naman si Leon habang naglalakad. Alam niyo, hindi ko gawain yan. Ayoko maging physical sa mga naging girlfriend ko. Dahil nare-respeto ko sila. Napairap si Chloe. Palusot mo, Leon. Kahit kiss, naririnig ko sa mga usap-usapan na sila pa nag-i-initiate. Kapag date, galante ka. Gentleman. Pero sa mga intimate moments, ang boring mo raw. At kapag nakikipaghiwalay sila, kahit na alam mong walang magandang reason, pumapayag ka na lang.
Hindi mo man lang hinahabol. Gusto naming mga babae. Yung hinahabol kami ng mga lalaki. Binara naman ni Richard ang pinsan nila. Hindi talaga patas minsan, oh. Gusto ng mga babae na nababalo sa kanilang mga lalaki. Sumagot naman agad si Chloe. Ikaw kaya ang umanak ng umanak. Magbabago ang katawan mo at marami pa. Kaya rights naman siguro naming magpahabol at kabaliwan yung mga lalaki. Nagtalo pa ang mga ito. Hinayaan na lang ni Leon. Wala namang araw na hindi siya nakakarinig ng mga bangayan sa mga pinsan niya. Mahilig kasing mga asar ang mga lalaki nilang pinsan sa mga babae. Pero kahit ganon, kapag dehado, protective sila sa mga ito. Nagpatuloy pa si Chloe at tumingin sa kanya. Pero sa lahat ng naging ex ni Leon, nagsisisi kasi alam niyo kung bakit. Kasi good catch pa rin tong pinsan natin. Kahit na boring at masyadong mabait. Matalino naman, gwapo. Halatang pang-serious sa relationship, kaya nanghihinayang ang mga yon na pinakawalan ka. Napabuntong hininga na lang si Leon. Siya na naman at ang love life niya ang naging pulutan ng usapan. Naging masaya naman siya sa mga naging girlfriend niya. Pero mabilis lang din siyang makalimot. Hindi rin siyang klase ng lalaking namimilit. Kapag iniwan siya, hindi na pwedeng bumalik sa kanya. Nagagalit noon ang mga naging girlfriend niya dahil hindi raw siya marunong magselos. Para bang hindi niya raw pinaparamdam na mahal niya ang mga ito. Pero sa kanya lang naman kasi, masyado siyang secured sa sarili para makaramdam ng pagsiselos. Ayaw niyang lamunin siya ng negative feelings. Gusto niya lang mapanatili na maayos ang relasyon niya kapag may girlfriend. At yun ang hindi maintindihan ng mga naging girlfriend niya noon. Lumipas pa ang taon nang makapag-exam, nakapasa na siya at nag-apply sa isang ospital. Doon ay naging nurse na si Leon. First day mo? May masiglang boses na bumulaga mula sa likod. Napalingon si Leon at nakita ang isang nurse na kasing edad niya. Nakapusad ang buhok, bilugan ang mga mata. At may biloy tuwing umingiti. At saglit, parang nakita niya rito si Amara. May pagkakahawig kasi si Jenica kay Amara. Oo, nahihiya niyang sagot. Ikaw, matagal na ako rito. 6 na buwan na. Tugon ng dalaga, sabay abot ng kamay. Jenica Cruz nga pala. Mahigpit ngunit magalang niyang tinanggap yon. Leon Roberto Santiago. Tiningnan siya nito at tumagilid ang ulo na para bang pinag-aaralan siya. Mukha kang kabado. Don't worry. Lahat ganyan sa first day. Masasanay ka rin. Bahagya siyang natawa. Salamat. Sana nga masanay ako. Mula noon, naging parang anino ni Leon si Jenica. Ito ang nagturo ng mga shortcut kung aling doktor ang istrikto, kung sino ang madaling lapitan, pati kung aling vending machine ang pinakamura ang kape. Kung gusto mo ng kape, dito ka bumili. Mas mura kaysa sa kantin. Bulong nito nang minsang break nila. Kahit pagod, napangiti si Leon. Noted. Magaan kasama si Jenica. Madali itong matawa. Mahilig maghuni ng mga kantang pop habang nag-aayos ng chart. At laging may bagong candy na ipinamimigay. At minsan, habang lihim na sinusulyapan ni Leon ang dalaga, may kakaibang hila ang damdamin sa kanya. Kahawig talaga ito ni Amara, kaya kapag kasama niya ito, gumagaan ang kanyang kalooban. Lumipas ang mga buwan at unti-unting nasanay si Leon sa ritmo ng ospital. Walang katapusang papeles, mahabang duty at pag-rounds sa mga pasyente. Nagustuhan niyang trabaho, ngunit patuloy na pumipintig sa kanyang dibdib ang pangarap na maging doktor. Isang gabi, matapos ang nakakapagod na shift, nadatnan niya si Jenica na nakasandal sa nursing station at minamasahin nito ang sentido. Pagod ka na naman? Uwi ka nito ng malumanay. Lagi ka nagpupuyat, natutulog ka pa ba? Huminga siya ng malalim. Mahirap kasi gusto ko pang mag-med school pero kailangan ko magtrabaho muna para sa sarili ko. Ayoko namang iasa sa mga magulang ko lahat. Kaya naman nila pero gusto ko rin kasi na talagang paghirapan lahat ng maaabot ko. Napangiti si Jenica. Leon, ang bait mo naman. Mahal na mahal mo ang mga magulang mo. Mahal na mahal rin naman nila ako at ang mga kamag-anak namin. Hindi nakaligtas sa panunukso ng iba ang pagiging malapit nila ni Jenica. Kapag iniaabot ni Jenica ang kape kay Leon o kung tawa siya ng tawa sa isa o sa kakaunti nitong biro,
Napapatingin agad ang ibang nurse at nagbubulungan. Isang gabi, sabay silang umuwi matapos ang duty. Marahang isinipit ni Jenica ang buhok sa likod ng tenga at parang may alinlangan. Leon, gusto mo bang kumain muna tayo bago umuwi? Napatigil siya. Saan mo gusto? Mabilis itong tumango at namumula ang pisngi. Dinner kahit saan. Saan mo ba gusto? Sa huli, napadpad sila sa isang maliit na restaurant. Magkatabi silang kumakain. Si Jenica walang tigil sa kwento tungkol sa pamilya. Pangarap nitong makapasyal sa labas ng bansa at ang mga paborito nitong K-drama. Sa Leon na may tahimik na nakikinig, paminsan-minsay sumasagot, ngunit higit sa lahat ay pinagmamasdan ito. At ng gabing yon, nang dahan-dahang iniabot ni Jenica ang kamay nito sa kanya mula sa ilalim ng mesa, hindi niya yon iniiwas. Okay lang? Tanong ni Jenica. Marahan naman siyang tumango. Napalunok si Jenica at namumula ang pisngi. Ang totoo niyan, Leon, unang kita ko pa lang sa'yo, crush na kita. Nang magkalapit pa tayo, mas lalo pa kitang nagustuhan. Tipid siyang napangiti. Ako rin, gusto kita. Natutuwa ako sa tuwing nakikita kita at nakakausap. Simula ng araw na yon, nanligaw siya sa dalaga. Pero isang linggo lang, dahil nagkaaminan na naman sila, madali na rin siyang sinagot ng dalaga. Tahimik silang naging magkasintahan. Walang engrandeng anunsyo, walang malaking selebrasyon. Ipinakilala siya ni Jenica bilang boyfriend sa mga kaibigan at pamilya nito. Pinakilala niya rin ang dalaga sa pamilya niya. Lahat naman ng mga naging girlfriend ni Leon, pinakikilala niya sa kanyang angkan. Mabait si Jenica, masayahin, praktikal, isang babaeng maipagmamalaki. Ngunit may mga sandaling naaalala niya pa rin si Amara. Nakikita niya pa rin ang sarili na gumagawa ng maliliit na origami star na kung saan-saan niya naiiwan. At doon dumadapo ang katotohanang ayaw niyang aminin. Hindi kailanman lubos na naging kanya ang kanyang puso. Oo, nagkaroon siya ng mga girlfriend. Oo, pinaaalala sa kanya ni Jenica si Amara. Pero hindi ito si Amara at ang puso niya tila matagal niya nang ibinigay sa batang palaging nagsasabi sa kanya na maging matapang siya sa buhay. Tama na, wala namang paraan para makausap ko si Amara. At kung meron man, baka hindi na rin niya ako maalala. Ito ang tama. Paulit-ulit niyang sabi sa sarili. Matanda na ako, mahal ako ni Jenica. Kaya ko rin mahalin siya. Dapat lang na magseryoso na ako sa kanya at tumagal ang pagsasama namin. Ngunit tuwing nakasandal si Jenica sa kanyang balikat, kumakanta ng mahina habang sakay sila ng jeep pa uwi. Nakatanaw si Leon sa mga ilaw sa kalsada. At iniisip kung may parte pa rin siya sa mga alaala ni Amara. Isang linggo ng hapon, pareho silang naka-duty. Napansin ni Jenica ang malalim na titig ni Leon. Leon, biro nito, sabay tulak ng siko. Lagi kang malalim kung mag-isip. Ano bang iniisip mo? Pinilit niyang umiti. Wala, maraming bagay lang tungkol sa future. Mapanuksang tumango si Jenica. Kasama ba ako doon? Napakagat siya ng labi. Sandaling natigilan bago napilitang ngumiti ulit. Oo naman, ngumiti si Jenica. Tila kontento sa sagot niya. Ngunit sa loob-loob ni Leon, alam niyang ang hinaharap ay isang malabong larawan. Dahil kahit siya, bukod sa pagiging doktor at pag-aalaga sa mga magulang niya pagdating ng panahon, hindi pa rin sigurado sa patutunguhan. Kinagabihan, habang nakahiga sa maliit na couch, nakapulupot sa kanya si Jenica. Nanonood sila ng movie pero maya-maya ay magkalapat na ang kanilang mga labi. Subalit nang pumatong si Jenica sa kanya, agad siyang tumigil. Bakit ka tumigil? Parang nalalasing na tanong ni Jenica. Marahan siyang umiling. Hindi ko gawain to. I'm sorry. Gusto ko lang gawin to kapag kasal na. Bahagyang natawa si Jenica. Nakatatlong girlfriend ka na. Hindi ko alam na ganito ka ka-conservative. Umiwas siya ng tingin. Malaki lang talagang respeto ko sa babae. Saka mahalaga sa akin ang kasal. Kasal muna bagong lahat ng to. Walang nagturo sa akin pero rule ko na lang na sinet sa buhay ko. Sandaling natahimik si Jenica. Hindi na ako virgin. Magbabago bang tingin mo sa akin?
Marahan siyang umiling. Wala naman akong pakialam kung virgin ka o hindi. Basta ang mahalaga sa akin, gawin to kapag kasal na. Oo, ako ang lalaki. Pero gusto ko rin maging regalo ang sarili ko sa babaeng pakakasalan ko. Natawa si Jenica at mahigpit siyang niyakap. Ang tibay ng self-control mo. Niyakap niya na lang din ito. Matibay talaga ang kontrol niya sa sarili. Kaya niyang ibigay ang pangangailangan ni Jenica sa aspetong yon. May pangangailangan din siya pero may limitasyon at hanggang doon lang. Alam niyang walang makakatipag roon. Pero may isang bahagi sa kanya na tila nagsisinungaling. Dahil ang totoo, sa mga babaeng naging girlfriend ni Leon, nagigilty siya na hindi niya maibigay ng buong buo ang sarili niya sa mga ito. Na baka nga tama na hindi niya maiparamdam sa mga ito ang pagmamahal na hinahangad mula sa kanya. Nagsimula ang umaga na tila karaniwan lamang. Nakatayo si Leon sa nurse's station. Abala sa pagbasa ng mga chart habang hawak ang isang baso ng black coffee. Nurse Santiago, tawag ng head nurse sabay abot ng isang folder. Ikaw ang naka-assign sa room 318. Bagong admission, cardiology. May special instruction si Dr. Beltran. Bantayan mo siya ng mabuti. Tumango si Leon at tinanggap ang chart. Sandali niyang sinulyapan ang pangalan sa folder. At para bang tumigil ang kanyang kamay. Amara Jane Sanchez, 18, severe cardiomyopathy. Parang biglang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Muli niyang tiningnan ang pangalan. Pwede bang siya? Hindi, imposible. Amara. Nilunok niyang bumara sa kanyang lalamunan, sabay mabilis na binuklat ang mga detalye. Nandoon ang petsa ng kapanganakan, medical history, mga notes ng doktor. Mas lalo siyang kinabahan. Siya nga si Amara. Kaya hindi mawala ang kaba niya habang naglalakad patungo sa room 318. At hindi siya makapaniwala na sa ganoong pagkakataon pa sila magkikita. Bahagyang nakaawang ang pinto at dahan-dahan niya yung itinulak. Maingay ang mahihinang ugong ng mga makina at kumikislap ang mga monitor sa bawat pintig ng puso. At doon, nakahiga ang isang dalagang payat, maputla, dahan-dahang umangat at bumabagsak ang dibdib sa bawat paghinga. Ngunit nang dumilat ang mga mata nito, muntik nang mabura ang lahat ng hangin sa dibdib ni Leon. Parehong-pareho sa larawan na pinagtsatsagaan niya lang makita sa profile ng account nito. Hi, ako ang nurse mo. Saad ni Leon at sobrang lakas ng tibok ng puso. Mariing hawak ni Leon ang kanyang chart. Para bang huminto ang panahon, ibinalik siya sa isang Pasko, ilang taon nang nakalipas. Bahagya itong gumalaw at sa huling napako ang tingin sa kanya. Magandang umaga. Malamig na kilabot ang dumaloy sa likod ni Leon. Pinilit niyang sumulong at sinubukang maging professional. Good morning, ako si Nurse Leon. Ako ang nurse na naka-assign sa'yo. Bahagyang tumango ang dalaga na para bang hindi na alam kung paano ang umiti. Hello, Nurse Leon. Hindi siya nito nakilala. Siyempre, paano nito makikilala ang isang batang may peklat lang noon dahil sa bulutong na laging nakaupo sa isang sulok. Inasikaso niya ang IV line nito, inayos ang unan at maingat na kinuha ang vital signs. Kahit nanginginig ang kanyang mga daliri, pinilit niyang gawing normal ang kilos. Matagal ka na bang may sakit? Mahina niyang tanong para lamang mapunan ng katahimikan. Tumango ito ng marahan. Simula pagkabata, pero ngayon daw, lumalala na. Parang mga karayom ang binitiwang mga salita nito. Sinulat niya sa chart ang vitals nito, ngunit ang kanyang puso'y unti-unting nadudurog. Tinitigan siya ni Amara na may bahid ng pagtataka. Bakit parang kinakabahan ka? Muntik niya nang mabitiwan ng ballpen. Hindi. Ganito lang talaga ako kapag first time ko makilala ang pasyente. Napanguso ito. Hindi bagay sa'yo. Ang seryoso mo kasing tingnan. Napilitan siyang umiti. Seryoso kasi trabaho. Nanatili ang tingin ng dalaga sa kanya at parang may iniisip. Pero mabait ka. Mabait ka naman, Nurse Leon, di ba? Dumapo yon sa kanyang dibdib na parang muling pag-ukit ng lumang sugat. Oo naman, mabait ako. Palagi ako magiging mabait pagdating sa'yo. Kinahapunan, nadatnan siya ni Jessica sa supply room.
Nakatitig sa mga istante ng gauze at syringe na para bang wala sa sarili. "Uy," tawag ng girlfriend niya sabay tulak sa braso niya. "Ano bang iniisip mo? Lutang ka na naman." Umayo si Leo ng tayo. "Wala, medyo pagod lang sa pagbabasa ng books. Alam mo namang nag-aaral ako, idagdag pang mga pasyente." Umangat ang kilay ni Jenica. "Babe, may iniisip ka ba? Ibang babae?" Bahagya siyang tumingin ng masama rito. "Sino namang iisipin ko?" Ngisi lang naman ang isinagot nito. "Eto naman, joke lang, sinusubukan lang kita." Napabuntong hininga si Leon habang nakasandal sa malamig na pader. Bumalik lang si Amara sa buhay niya, parang nakalimutan niya na agad kung paano ang tamang pag-iisip. Kinagabihan, bumalik siya para sa rounds. Gising si Amara at nakatuon ng pansin sa isang maliit na sketchpad. Bahagyang nanginginig ang kamay nito habang gumuguhit. Pero hindi matitinag ang konsentrasyon. Nalingon ni Leon ang pahina. Isang disenyo ng damit, simple ngunit elegante. Bahagya siyang napangiti. "Mahilig ka bang mag-drawing?" tanong niya. Sumilay ang liwanag sa mga mata nito. "Oo, gusto kong maging fashion designer balang araw. Pero sabi ni Mama baka hindi ko na maabutan kasi mahina ang puso ko." Parang nilamukos ang dibdib ni Leon. "Huwag mong sabihin yan. May pag-asa pa. Araw-araw umuunlad ang medisina at magagamot ka." Nakatingin ito sa kanya at nakakunot ang noo. "Ikaw ba, naniniwala ka pa sa pag-asa?" Tumango siya kaagad. "Oo naman, kasi minsan, sapat ng isang tao para magbigay ng pag-asa." Nang paalis na siya, napangiti siya nang makita sa maliit na side table ang mga origami stars. Tinupi yun ng dalaga. Kumuha siya ng isa at nagtupi na rin, sabay hulog sa bote na nandoon. "Oh, marunong ka niyan?" tanong ni Amara. Napangiti si Leon. "Oo, tinuro ng kababata ko. Sinabi niya rin sa akin na araw-araw akong gumawa at kapag naipon, humiling daw ako at matutupad." Bahagyang nalungkot ang mga mata ni Amara. "Naniniwala ako dyan nung bata ako, pero hindi na ngayon. Lahat naman ng hiling ko hindi natutupad. Ikaw, may natupad ka na bang hiling?" Bahagya siyang natigilan. Matanda na siya pero naniniwala pa rin siya. May mga hindi natupad, may mga natupad pa rin naman. Pero ang isang dahilan kung bakit naging hobby niya yon ay dahil kay Amara na nagturo sa kanya. Matamis na gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Leon. "Oo, natupad kasi ngayon may nagmamahal na sa aking pamilya at nakita ko ng isang taong matagal ko nang hindi nakikita." Sa unang pagkakataon, pagkatapos niya itong muling makita, nakita niya ang mga ngiti nito. "Good for you, Nurse Leon." Mula noon, napansin niyang mas matagal siyang nanatili sa room 318. Siya ang nag-aayos ng unan, nagdadala ng maligamgam na tubig at mahinahong nagpapaliwanag ng gamot kay Amara. At imposibleng hindi yun mapansin ng ibang nurse. "Leon, grabe ka!" tukso ni Jenica minsang break nila. "Parang bodyguard ka na nung bago mong pasyente." Umiling siya kaagad. "Trabaho lang. Saka, kilala ko siya. Kababata ako." Nanlaki ang mga mata ni Jenica. "Talaga?" "Nasabi ko sa'yo na ampun ako, diba? Ayaw ng mga bata sa akin sa bahay ampunan. Siya at ang mga magulang niya, pumupunta palagi sa bahay ampunan para mag-donate. Siya lang ang naging kaibigan ko at hindi nandiri sa akin. Naalala ko pa siya, pero hindi niya na ako naaalala. Matagal na rin naman kasi kaming hindi nagkita." Tumango na lang si Jenica. Naiintindihan naman ito yon, kaya ganoon. Malapit sa kanya ang pasyente ngayon. Tahimik ang ward ng hapon na yon, tila nakakaantok ang tuloy-tuloy na ugong ng mga makina habang chinecheck ni Leon ang mga chart. Katatapos lang niyang i-update ang vital signs ni Amara nang marinig niya ang mahinang tawag mula sa likuran. "Nurse Leon," tawag sa kanya ni Cinco. Lumingon siya rito, 19 na taong gulang, matangkad ngunit payat at may sakit na leukemia. Nakaupo ito sa mga unan at kinakalikot ang isang nakatiklop na papel. "Bakit 5? Tanong ni Leon at lumapit ng bahagya. Nag-alinlangan ang binata bago iniabot ang papel. Pwedeng ibigay kay Amara?" Parang tumigil ang paligid. Nanigas ang katawan ni Leon, tumitig sa papel, saka tumingin sa mukha ni Cinco na puno ng pag-asa. Biglang sumikip ang kanyang dibdib. "Kay Amara?
Mababang tanong ni Leon. Tumango si Cinco. Oo, nahihiya kasi ako. Hindi ko kayang dumiretso pero gusto ko siyang makausap kahit sa sulat lang. Ilang segundo, nakabitin ang kamay ni Leon sa ere at ayaw sanang tanggapin ang papel. May kung anong pait at selos na dumaluyong sa kanya. Pero alam niyang mali yun. May girlfriend na siya at si Jenica yon. Wala siyang karapatan kay Amara at hindi siya kailanman nakakaramdam ng selos. Pero bakit ngayon ang daling maramdaman yon pagdating kay Amara? Nurse Leon, mahinang dagdag ni Cinco at halos nagsusumamo. Please, tulungan mo ako. Crush na crush ko talaga siya. Nilunok ni Leon ang bigat sa lalamunan at pinilit ngumiti. Bakit ako ang magbibigay? Dahil tiwala ako sa'yo. Pag-amin ng binata habang garal-galang tinig. Saka ikaw ang pinakamalapit ngayon sa kanya. Kasi nurse ka niya. Alam kong hindi mo ako pagtatawanan. Alam kong tutulungan mo ako. Girlfriend mo si Nurse Jenica, di ba? Napalunok si Leon at tinanggap din sa wakas ang nakatiklop na papel. Sige, ibibigay ko kay Amara. Makakaasa ka. Napangiti agad si Cinco. Sana sumagot siya. Habang naglalakad patungo sa room 318, pakiramdam ni Leon bawat hakbang ay isang uri ng pagtataksil. Pagtaksil sa sarili niyang damdamin. Magandang umaga, Amara. Si Leon pagkabukas ng pinto. Pumasok siya hawak ang chart at sinilip ang swero sa braso ni Amara. Hindi niya alam kung paano ibibigay ang sulat ni Cinco. Parang ang ayaw niya nalang ibigay. Morning, Nurse Leon. Mahina nitong sagot at paus pa ang boses. May isinulat si Leon sa chart. Wala kang lagnat kagabi. Maganda yon. Umungo lang si Amara bilang tugon. Pero nang makita niya ang lungkot sa mga mata nito, agad siyang na-guilty. Gusto niyang makakita ito ng pag-asa sa buhay kahit nahihirapan sa sakit. Kumain ka na ba? Tanong ni Leon at tumingin sa tray na hindi pa nagagalaw. Hindi ako gutom. Pinilit ngumiti ni Leon. Sabi nila kapag marami kang nakain ng lugaw dito sa amin, magkakaroon ka ng superpowers. Napairap si Amara. Ano ako bata? Tigilan mo nga ako, Nurse Leon. Mahina siyang natawa. Tigas talaga ng ulo minsan, no? Halos mapangiti si Amara sa pagpupumilit niya, pero mabilis ding bumalik sa walang emosyon ng mukha nito. Iniwan niya sa tabi nito, sa ibabaw ng kama ang sulat ni Cinco. Ano to? Tanong ni Amara. Kumindat si Leon at pilit tinatago sa kwelang boses ang kaunting kirot na nararamdaman. Basahin mo na lang mamaya. Kumunot ang noo ni Amara. Bakit? Reseta ba to? Di naman. Huminga siya ng malalim. Basta basahin mo na lang kapag handa ka na. Parang bumagsak ang puso ni Leon nang pinulot nito ang papel gamit ang dalawang daliri. San galing to? Tanong pa ni Amara. May nagpasabi lang na ibigay ko sa'yo. Simpleng sagot naman ni Leon. Sino? Bakit naman ako padadalhan ng sulat? Umiling si Leon at umiwas ng tingin. Baka malaman mo kapag binasa mo. Nakita niyang tinitigan ni Amara ang nakatuping papel. Pero maya-maya ay inilapag nito yon sa ibabaw ng kumot. Hindi niya batid, pero nakahinga siya ng maluwag. Mamaya ko na babasahin, sagot ni Amara. Bahala ka. Tinapos ni Leon ang pag-check ng swero, saka tinapik ang tray. Subukan mong kumain kahit kaunti, babalikan kita. Subalit ang gaan na yon kay Leon, naging mabigat dahil binasa pa rin ni Amara ang sulat. Namalaya niya na lang na nagpapalitan na ng sulat ang mga ito. At siya, kahit nasasaktan ang mensahero ng dalawang nagbibigay ng pag-asa sa isa't isa. Alam ni Leon na mali. Alam niyang may girlfriend na siya, pero bakit hindi niya maipaliwanag ang kirot na nararamdaman sa puso niya? Isang gabi, nasa kantin sila ng ospital ni Jenica. May mga nurse na nakasubsob sa upuan matapos ang mahabang duty. Mga doktor na nakatitig sa cellphone at mga utility na nagkukwentuhan habang kumakain ng pagkain. Nasa harap ng tray si Leon habang nakaupo sa tapat ni Jenica. Pinaglalaruan niya ang kanin gamit ang kutsara at tila wala sa sarili. Leon, tawag ng kanyang girlfriend. Napabalikwas siya sa boses ni Jenica. Nakahilig ito pasulong, nakahalukip-kip at halatang naiirita. Sagot ni Leon.
Kanina pa ako nagsasalita rito. Hindi ka naman pala nakikinig. Malamig nitong sabi. Kanina ko pa sinasabi tungkol sa leave request ko sa susunod na buwan. Pero parang wala ka namang naririnig. Napakibit siya ng balikat. Pasensya na, Jenica. Pagod lang ako at marami rin akong iniisip about sa studies ko. Mataman siyang pinagmasdan ng dalaga. Pagod? O may iniisip na iba? Naninikip ang dibdib ni Leon. Ano bang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Jenica bago dahan-dahang inilapit ang mukha sa kanya. Leon, ako lang bang nakakaramdam? O sobra yata ang attention mo kay Amara? Yung patient mo sa room 318. Naninikip ang lalamunan ni Leon sa kanyang narinig. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsara. Pasyente ko siya. Saka alam mo naman na kababata ko siya. Kaya mas concern ako sa kanya. Kababata? Linawin nga natin. Kababatang ano ba? Kababatang first love mo? Mabilis na tugon ni Jenica. Kasi bakit parang ibang trato mo? Lagi kang nandun. Oo, naka-assign ka sa kanya. Pero halos pagkain, mga kailangan niya, nandun ka. Palagi mong tinutugon. Jenica, wala akong nakikitang masama ron. Huwag mo nang itanggi. Putol ni Jenica sa gusto niya pang sabihin. Napapansin ng lahat. Hindi lang ako. Sabi ng ibang nurse, parang may espesyal na turing ka sa kanya. Ako naman, todo explain. Sabi ko, magkababata kayo. Pero hindi ko alam kung bakit nararamdaman ko to. Pinilit niyang ibaba ang boses. Pareho lang ang trato ko sa lahat ng pasyente. Wala akong pinapaboran. Napailing si Jenica. Talaga ba? Leon, matagal na kitang kilala. Alam ko kung paano ka sa pasyente. Maalaga, oo. Pero kay Amara, sobrang effort mo. Umiling siya at humawak sa kamay nito. Huwag mo nang pagselosan si Amara. May sakit na siya. Hindi niya kailangan to. Kung may something kami, bakit papayag pa akong maging tulay nilang 2 ni 5? Saka ikaw ang girlfriend ko. Ako ang girlfriend mo? Pero sa akin ba yung puso mo? Tanong ni Jenica nang may hinanakit. O baka naman naibigay mo na sa iba? Nanuyo ang lalamunan ni Leon. Hindi niya alam ang isasagot. Dahil ang totoo, hindi niya rin alam kung nasa kanya pa ang puso niya. Kung talagang nagiging totoo siya sa mga naging relasyon niya sa mga nakalipas na taon. Akala mo ba hindi ko napapansin? Patuloy ni Jenica, nanginginig ang boses sa halo ng selos at sakit. Tuwing may sulat si Cinco, parang ikaw pang mas kinakabahan kung paano tatanggapin ni Amara. Para siyang nasuntok sa dibdib. Nabasa ni Jenica ang mga kilos niya at patuloy talaga siyang nilalamon ng guilt. Mahal niya naman ang dalaga pero hindi niya maunawaan kung bakit may espesyal na bahagi sa puso niya si Amara. Jenica, mahal kita. Mali ba ako? Bulong nito at may bakas ng luha sa mga mata. Sabihin mong mali ako na nag-overthink lang ako. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Jenica at marahan yung hinalikan. Nang mga sandaling yon, nangako siyang magiging sigurado na sa sariling nararamdaman. Aayusin niya dahil ayaw niya rin namang maging unfair sa kanyang girlfriend. Dahil sa pag-uusap na yon, sinubukan niyang bumawi kay Jenica. Hinayaan niya na lang si Amara kay Cinco. Masaya rin naman siya na nagkaroon ulit ng sigla ang dalaga dahil kay Cinco. Siya, habang abala sa trabaho at pag-aaral, sinasabay si Jenica sa mga dapat niyang gawin. Nang dumating ang anniversary nila, nag-trip sila sa Bantayan Island at doon nagbakasyon. Nakita niyang masaya si Jenica, kaya naging masaya rin siya para rito. Habang nandoon, naisip ni Leon na dapat tigilan niya na ang pag-iisip kay Amara. Kung tutuusin, maliit na bahagi lang naman ito ng kabataan niya. Walang espesyal na naganap sa pagitan nilang dalawa. At ngayong girlfriend niya si Jenica, dito siya dapat mas mag-focus. Mahal siya nito at ito na ang mukha ng kanyang hinaharap. I love you, Leon, nakangiting sabi ni Jenica habang magkatabi sila sa kama. Hinaplos niya ang mukha nito. Mahal din kita, tumawa si Jenica. Grabe pa rin ang self-control mo sa akin. Hindi pa rin mabali-bali kahit maghubad na ako sa harap mo. Laking lola din kasi ako. Naging sakristan din ako sa simbahan nun, kaya may mga paniniwala ako. Nakikita mo kaming magpipinsa na mag-gimmick pero sa circle lang namin yun. Pero lahat kami, iisa lang din ang value sa buhay. Magkatabi lang sila ng gabing yun. Sinasabi niyang mahal niya ito. Muntik na rin na may mangyari sa kanila.
Pero katulad ng dati, hindi niya pa rin maibigay ng buo ang sarili. Hindi batid ni Leon, pero kapag binali niya ang rules sa sarili, parang hindi na siya nagiging totoo. Kapag nasa ospital, pinagmamasdan lang ni Leon ang pagkakalapit ni na Amara at Cinco. Nasaksihan niya ang namumulaklak na pag-ibig ng mga ito, at kahit kumikirot ang kanyang puso, pinilit niyang maging masaya para kay Amara. Nagpatuloy na lang ang buhay niya sa dating takbo. Nakakuha na lang siya ng kaligayahan kay Jenica at sa pamilya niya. "Apo, kailan mo ba ako bibigyan ng apo sa tuhod?" Tanong ng lola niya na 90 years old na. Tumawa naman siya habang palabas sa simbahan at tinutulak ang wheelchair nito. "Saka na po, lola. Ayaw ko magmadali." "Bigyan mo naman ako ng apo sa tuhod. Alam mo namang ikaw ang paborito kong apo at palagi kang nakabuntot sa akin kahit nung high school ka na." Nakangiting sabi pa ng matanda. Napangiti na lang siya. Nanay ito ng papa niya. Hindi siya totoong apo pero tinuring pa rin siyang kapantay ng ibang apo. Naging paborito siya dahil madalas niyang sinasamahan sa pagsimba tuwing linggo. Ito rin ang nag-udyok sa kanya noon na maging sakristan. Lumaki siyang maraming values. Hindi siya trinato na parang iba ng pamilyang kumukup sa kanya. Kaya lumaki siyang puno ng pagmamahal. Pero darating talaga ang panahon ng kalungkutan. Lumala ang kondisyon ni Amara. Bumagsak ang dalaga sa malalim na koma. Parang gumuho ang mundo ni Leon. At lihim na lang siyang umiyak para rito. "Amara," pinunasan ni Leon ang mga luha. "Please, lumaban ka. Lumaban ka pa." Hindi siya lumayo sa tabi nito. Tulad din ng pananatili ni Cinco. Halos magpalitan sila ng pwesto sa pagbabantay. Ngunit sa tuwing siya ang nakaupo sa gilid ng kama, ramdam niya ang bigat ng katahimikan. "Halos mapuno mo na tong malaking bote ng mga origami stars mo," natatawang sabi ni Jenica. "Naging hobby ko lang talaga." Pero ang totoo, kahit sa pangbatang pag-asa, umaasa pa rin sa Leon. Umaasa siyang mapupuno yun at makahiling na sana bigyan pa ng panahong mabuhay si Amara. Wala ring palya ang panalangin ni Leon sa Diyos para lang mailigtas ang dalaga. "Amara, naririnig mo ba ako?" Bulong niya minsan. "Labanan mo, huwag mo kaming iwan." Sa bawat hinga nito, dama niya ang pag-aalala na unti-unting kinakain ang kanyang dibdib. May mga sandaling hinihiling niya na siya ang unang masulyapan ni Amara kapag nagmulat ito. Ngunit sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang may ibang tao ang hinihintay ni Amara. At yon ay si Cinco. Ang bigat ng hindi maipahayag na damdamin ay halos dumurog sa kanya. Makalipas ang ilang araw, isang milagro ang nangyari. Nagmulat ng mga mata si Amara. Mahina, nanginginig, ngunit gising. Puno ng luha ang mga mata ni Cinco at napakapit agad sa kamay ni Amara. Si Leon naman, na natiling nakatayo sa labas, pinipigil ang sariling mga luha. Ngunit kasabay ng muling pagising ay ang mapait na balita. Kailangan ni Amara ng mas masusing gamutan sa ibang bansa. Hindi sapat ang kagamitan ng ospital. May tsansa ito mabuhay, ngunit kailangang iwan ng lahat. Lalo na si Cinco. Sa Leon, nakatayo lamang ilang hakbang mula sa mga ito. Gusto niyang lapitan si Amara, yakapin ito at sabihing hindi ito kailanman nag-iisa. Gusto niyang iparamdam na may isa pang pusong handang sumalo sa lahat ng sakit. Ngunit pinili niyang manahimik. Sa huli, naging saksi na naman siya. Isang tahimik na tagamasid sa kwento ng pag-ibig at pamamaalam na hindi sa kanya. Aalis na si Amara. Kahit paano mamimiss ko siya rito. Silang dalawa ni Cinco. Malungkot na sabi ni Jenica. At habang papalayo ang sasakyan, lulan si Amara. Naramdaman ni Leon na muli na naman siyang iniwan ng pagkakataon. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang nakatayo, nagbabantay mula sa malayo. Hindi bilang minamahal, kundi bilang nurse, kaibigan, at isang puso na marunong magmahal nang walang hinihinging kapalit. Nang umalis si Amara, mas lalo na siyang nakapag-focus kay Jenica. Minahal niya ito sa paraang deserve nito. Matagal na rin naman kasi niyang tinanggap na hindi sila ni Amara ang para sa isa't isa. Iniisip na rin ni Leon na mag-propose kay Jenica.
Pwede naman kasi siyang mag-asawa habang nasa medical school. Subalit mukhang may iba talagang plano ang tadhana para sa kanya. Tahimik ang mga pasilyo ng ospital ng gabing yon. Kagagaling lang ni Leon sa mahabang duty, ramdam ang bigat ng pagod sa balikat. Kinuha na niya ang mga gamit mula sa kanyang locker nang biglang lumitaw si Jenica sa pinto. "Leon," mahina nitong sabi. Nagulat siya at lumingon. "Jenica, uwi na tayo." "Kailangan kitang makausap." Nanginginig ang boses nito. Mabagal siyang tumango at muling inilapag ang bag. Sige, ano yun?" Pumasok si Jenica at isinara ang pinto. Humugot ito ng malalim na hininga bago naluluhang tumingin sa kanya. "Leon, buntis ako?" Parang sinampal ng matinding hampas ang mundo niya. Ano?" "Buntis ako." Nakatitig siya rito at hindi maintindihan ang sinabi nito. "Jenica, paano? Hindi naman tayo. Wala pang nangyayari sa ating dalawa. Nagme-make out tayo pero alam kong hindi yun enough para mabuntis ka, kaya paano?" Yumuko si Jenica habang dumadaloy ang mga luha. "Alam ko, I'm sorry, may kasalanan ako sa'yo. Nag-bar kasi kami ng friends ko nung nakaraan. May naka one night stand ako at natukso ako. I'm sorry." Mariing pumikit si Leon. "Hindi mo kilalang nakabuntis sa'yo?" Mas lalo itong napaluha. Kilala ko, sorry. Dati kong boyfriend. Ex-boyfriend kong si Chito. Nagkita kami, nagkamustahan. Civil lang kami kaso, yun nga, may feelings pa siya sa akin. Natukso ako kaya bumigay ako. Sorry talaga. Leon, hindi ko gustong saktan ka. Alam kong nagloko ako. May kirot sa puso ni Leon. Alam niyang nasaktan siya. Nagpaplano na siya ng future kasama ito. Pero habang tinitingnan niya si Jenica na umiiyak, napagtanto niyang naging unfair din siya rito. Nagloko ito, pero may pagkukulang din naman siya. Kaya sa halip na sigawan o mas magalit, niyakap niya na lang si Jenica. "Pananagutan ka ba ni Chito?" Marahang tumango ang dalaga. "Oo, gusto niya raw akong panagutan. Mahal kita. Pero magiging unfair ako sa iyo, Leon. Alam kong ginawa mong best mo para maging matatag tayo at para irespeto ako. Pero parang unti-unti na lang ding nawawala ang pagmamahal ko. At nang bumalik ang ex ko, doon ko na-realize na mahal ko pa rin siya. Na may hang-ups ako sa kanya, kaya siguro ang dali ko rin bumigay. Sorry talaga." Naiintindihan niya ito. Hindi niya na susumbatan si Jenica ng kahit na ano. Yun din ang mga naging rason ng mga naging ex-girlfriend niya. Kaya naisip niya na baka sa kanya rin nga ang mali. Simula ng araw na yon, nag-focus na lang muna siya sa sarili at pag-aaral sa medical school. Hindi na rin siya nagtangka na magkaroon pa ng girlfriend. Okay naman ang buhay niya kahit wala, hanggang sa naging ganap na siyang doktor at isang cardiologist. "Anak, utang na loob, mag-asawa ka na," saad ng kanyang ina. Mahina naman siyang tumawa. "Opo ma, maghahanap na." Napailing na lang ito. "Gusto na namin ng apo." Humalakhak na lang siya. Marami na ang nangyari sa mga lumipas na taon. Nabalitaan niyang nag-asawa na at may anak na si Cinco. Kay Amara, hanggang ngayon ay wala pa rin siyang balita. Kaya naisip niyang nasa US pa ito. Matagal niya nang tanggap na hindi silang para sa isa't isa ni Amara. Pero gaya ng sabi ni Elena, kapag nakatadhana ang isang tao sa kanya, babalik at babalik pa rin kahit anong mangyari. Muli niyang nakita si Amara. Malusog, masaya, maganda at puno ng kulay ang buhay. Naging successful ang operasyon nito at bago na ang puso. Naging fashion designer na rin gaya ng pangarap nito. Nang mag-dinner sila, hindi na matanggal-tanggal ang ngiti sa mga labi ni Leon. "Salamat sa paghatid sa akin," sabi ni Amara sa kanya. Parang hinaplos ang puso ni Leon. "Walang anuman. Sana magkita pa tayo." Tumawa naman si Amara. "Oo naman, magkikita pa tayo, Nurse Leon." "Ay mali, Doc Leon pala." "Leon na lang, Amara." Mataman niya itong tiningnan. Sa pagkakataong yon, mas lalo siyang nabighani kay Amara. Sa pagkakataong yon, hindi na bawal. Sa pagkakataong yon,
Pwede niya nang ipaglaban ang puso niyang nagmamahal para rito. Akala niya'y nakalimot na siya. Akala ni Leon matagal niya nang tanggap na hindi sila ang para sa isa't isa ni Amara. Pero sa takbo ng kanilang mga buhay, bakit kulang na lamang ay isampal sa kanila ng tadhana na sila ang dapat na magkatuluyan? Anak, bakit ganyan ka kung makangiti? Tanong ng kanyang ama. Napatingin ang mga pinsan niya sa kanya. Nagiinuman sila sa compound dahil reunion nila ng gabing yon. Lahat ay free kaya nagbanding sila. Napailing si Chloe sa pinsan niya. Kaya nga tita, kanina pa yan napapangiti. Parang sira ulo. Sa sobrang talino nababaliw na yata. In love ka ba? Mas lalo siyang napangiti. Huwag niyo na lang akong pansinin. Nagsalita si Henry. Nagkaroon na naman niya ng mga girlfriend dati. Hindi naman siya ganyan. Huminga si Leon ng malalim at hinagod ang dibdib. Nakita ko ulit si Amara. Nag-dinner pa kami. Saka, inaya ko mag-date. Pumayag. Biglang umingay ang mga pinsan niya at inulan siya ng tanong. Natawa na lang si Leon. Alam na alam kasi ng mga ito na first love niya si Amara. Nang gabing yon, siya na ang naging topic. Ayusin mong panliligaw mo, bulalas ni Chloe. Kapag nabasted ka niyan, sure kami, magmamaoy ka sa inuman. Baka hindi ka na makapag-asawa sa sobrang broken-hearted. Sira ulo. Natawa na lang din siya. Sobrang suportado si Leon ng kanyang pamilya sa panliligaw. Kaya kapag kinakabahan siya at naduduwag, kulang na lang ay itulak na siya sa bahay ni Amara o kaya naman ay sa butik nito. Halos makilala na rin ni Amara ang lahat ng pinsan niya dahil palagi siyang nilalakad at pinupuri sa harap nito. Ang kulit ng mga pinsan mo, no? Natatawang sabi ni Amara. Napahalakak din si Leon. Sorry, ganyan talaga sila. Mga pakialamero at pakialamera. Maya-maya'y nasa restaurant na sila. Humigpit ang hawak ni Leon sa paper bag na dala niya. Yun kasi ang araw na aaminin niya na formal na siyang manliligaw. Habang nasa tapat si Amara, naninikip ang dibdib ni Leon. Dama niya ang bigat ng mga taon, ang lihim na bitbit mula pagkabata. Ang lahat ng sandaling gusto niyang magsalita, ngunit pinili ang katahimikan. Ngayon, wala na siyang dahilan para magtago. Inilapag niya sa mesa ang isang medyo malaking kahon. Napakunot ang noo ni Amara. Ano yan? Bahagyang umiti si Leon, bagamat kinakabahan. Buksan mo. Dahan-dahan niya yung kinuha. Nang maalis ang takip, napaawang ang bibig ni Amara. Nasa loob ang isang garapon na halos puno ng maliliit na origami stars. Leon, halos bulong ang tinig ni Amara. Ano to? Nanuyo ang lalamunan ng binata. Huminga siya ng malalim. Iyan ang kwento ko at kwento mo rin. Akin? Paano? Namungay ang mga mata ni Leon. Matagal na kitang kilala, Amara. Hindi sa ospital. Hindi nung naging pasyente kita. Mas matagal pa. Napakurap si Amara. Anong ibig mong sabihin? Napalunok si Leon. Nang bata pa ako, nasa bahay ampunan ako. Ang pamilyang kinalakihan ko, hindi sila ang totoong pamilya ko. Hindi ko alam kung naalala mo pa, pero ako yung bata na may mga peklat ng bulutong. Tinatawag nila akong pangit sa bahay ampunan. Iniiwasan nila ako para bang nakakahiya akong kasama. At naniwala ako. Akala ko wala akong halaga. Bahagyang bumuka ang labi ni Amara. Isang Pasko, pagpapatuloy ni Leon at napangiti ng maalala ang pagkabata niya. Dumating ka kasama ang pamilya mo. Namigay kayo ng regalo. Pero higit pa doon, umupo ka sa tabi ko. Hindi ka lumayo, ngumiti ka. Sabi mo matapang ako at hindi ako pangit. At binigay mo to sa akin. Etong maliliit na bituin na para bang ginto na pwede ko pang ipagmalaki. Mga bata lang tayo noon pero binago ako ng sandaling yon. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong nakikita ako na may halaga ako at nangako ako sa sarili ko na hindi ko kakalimutan ang pangalan mo. Amara Jane Sanchez. Nagniningning ang mga mata nito habang nangingilid ang luha sa mga mata. Leon, hindi ko alam. Ikaw pala yon? Tumango naman siya. Siyempre hindi, bata ka pa nun. Hindi ko inaasahan na maalala mo pa ako. Siguro, kinabukasan nakalimutan mo na. Pero ako,
Dala-dala ko yun habang buhay. Itinuro niya ang garapon ng mga bituin. Sa tuwing naliligaw ako, sa tuwing iniisip kong wala akong kwenta, may tinutupi akong isa. Paalala na may isang tao na naniwala sa akin. Ikaw. Kaya ang jar na to, palagi akong nakakapuno at humihiling. Ngayon, nagpuno ulit ako para ibigay sa'yo at malaman mong seryoso ako sa nararamdaman ko. Napatakip si Amara ng kamay sa bibig nito. Bakit hindi mo man lang sinabi? Noong nurse kita. Yumuko si Leon at malungkot na napangiti. Kasi nang naging pasyente kita, nakikipaglaban ka para mabuhay. Hindi mo kailangan ng dagdag na komplikasyon. Kailangan mo ng alaga at hindi ng damdamin ko. Tahimik na nakikinig si Amara. At saka, nagpatuloy siya at naalala si Jenica. May girlfriend ako noon, si Jenica. Hindi rin ako sigurado sa nararamdaman ko. Masyadong magulang lahat para sa amin. Kung sinabi ko sa'yo na espesyal ka sa akin, pagiging makasarili yon at hindi tama. May 5 ka na. Nakita kitang unti-unting nahuhulog sa kanya. Kahit masakit, gusto kong magkaroon ka ng pag-asa. Kung siya ang nagbibigay nun, hindi ko kayang hadlangan. Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Amara at dumaloy sa pisngi. Leon, hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ang marinig to. Hindi ko iniisip na ganun palang naging epekto sa'yo ng isang maliit na bagay. Na tumatak pala yon ng ganoon sa'yo. Muling nanikip ang dibdib ni Leon. May espesyal na lugar ka sa puso ko, Amara. Palagi yun at hindi nagbabago. Ngayon lang ako nagkaroon ng tapang na sabihin. Sa unang pagkakataon, hindi mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Kundi banayad, marupok at puno ng mga damdamin na matagal nang itinago. Inabot ni Amara ang kanyang kamay. Leon, napatingin siya rito habang kumakabog ang dibdib. Napangiti ang dalaga. Binigyan mo ako ng mga bituin na hindi ko alam na hawak ko. Siguro oras na para hayaang bigyan mo pa ako ng higit pa. Napakurap siya at nagulat. Anong ibig mong sabihin? Isang maliit ngunit tunay na ngiti ang gumuhit sa labi ni Amara. Hindi pa ako nangako ng kahit ano. Marami pa akong pinagdaanan. Pero kung tinatanong mo kung papayag akong ligawan mo, oo, papayag ako. Sumambulat ang pag-asa kay Leon. Hinigpitan niyang hawak sa kamay nito. Salamat, Amara. Hindi mo alam kung gaano to kahalaga sa akin. Pareho silang natawa. Napawi kahit saglit ang bigat ng sandali. Ngunit nanatiling nagtagal ang kanilang mga titig at mas mahaba na kesa sa dati. At sa restaurant na yon, sa ilalim ng banayad na liwanag, may bagong nagsimula. Hindi yun maalab at desperado tulad ng minsang niyakap niyang pag-ibig, kundi banayad, matyaga at matatag. At ang batang dating nagtatago sa sulok noon, isa na ngayong lalaki na lumabas na sa liwanag at buong-buong nagmamahal. Simula ng araw na yon, naging consistent na siya sa panliligaw. Palagi niya itong inaayang makipag-date sa kanya. Kapag busy naman si Leon, palagi niyang pinapadalhan ng pagkain at bulaklak. Leon, bulalas ni Amara nang tumawag ito. Nakakahiya, mama mo talagang pinagdala mo ng pagkain dito? Napangiti naman si Leon kahit napagod na pagod. Siyang nagluto niyan. Masarap ba? Naubos mo ba? Narinig niya ang pag-iinarte ni Amara kaya natawa siya lalo. Of course, nakakahiya lang kung hindi ko maubos. Pero mas nakakahiya na si tita pa ang nag-effort. Actually, siya ang nagsabi kaysa ipag-order para kita ng pagkain sa resto. Sabi ko naman sa'yo, supportive sila sa panliligaw ko. Takot lang nilang magmaoy ako sa inuman namin kapag nabasted mo ako. Humalakhak na lang si Amara. Ang gulat ang ingay ng pamilya mo pero masaya. Sana ikaw rin. Maging pamilya rin kita, Amara. Hirit ni Leon at napakagatlabi pa. Matunog na halakhak naman ang narinig niya mula sa dalaga. Kapag may mga ganoon silang pag-uusap ni Amara, pakiramdam niya ay nakakalimutan na nito si Cinco. Alam niya rin kasing nasasaktan pa rin ito na nagpakasal sa iba si Cinco. Gayunpaman, naniniwala si Leon na unti-unti niyang mapapalitan si Cinco sa puso nito. Pero, kaya niya ba talagang palitan ang first love ni Amara? Leon, I'm sorry. Hindi ako makakapunta sa date natin. Tumawag sa akin si Cinco. Kailangan niya ako ngayon. I'm sorry. Lumaylay ang hawak niyang mga bulaklak. Nakarating sa kanya ang balita.
Namatay ang asawa ni Cinco dahil sa komplikasyon sa appendix. Ayaw niyang magduda, ayaw niyang mawalan ng pag-asa. Pero sa nangyari kay Cinco, nayanig na agad si Amara. Parang nawawala na ulit siya sa buhay nito. Mapakla na lang siyang tumawa. Gayunpaman, pinilit niyang intindihin. Kahit na selos na siya, inunawa niya si Amara. Wala rin naman siyang karapatang magreklamo. Hindi pa siya sinasagot ni Amara. Hindi sigurado kung mahal na siya nito at yon ang mas ikinakatakot ni Leon. Kaya lang, kapag si Amara ang free, hindi niya mapaunlakan. Ikatlong beses na sa linggong yon na hindi siya nakadalo sa usapan nila ni Amara. Naghintay ito sa paborito nilang maliit na resto at sobrang frustrated siya na hindi agad nakapunta. Natatakot siya na maging dahilan nito yon para piliin si Cinco kesa sa kanya. Naiintindihan ko, nagliligtas ka ng buhay, malumanay na sabi ni Amara. Pero mas kinakatakot niya na wala itong reklamo, na naiintindihan ito dahil baka ibig sabihin napunta na naman kay Cinco ang atensyon nito. Inihagis niya ang mga susi sa bedside table nang makauwi. Kinuha niyang cellphone. Walang bagong mensahe mula kay Amara. Muling nag-refresh na para bang mapipilitan ang pangalan nito na lumitaw. Hindi mo na yata ako naaalala, Amara. Dito pa ako. Garal-galang boses na sabi ni Leon. Binuksan niya ang kanilang chat. Nag-scroll sa mga nakaraang usapan, mga biro ni Amara, mga paalala nitong kumain at ang malumanay na goodnight Leon na lagi siyang napapangiti. Hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Hanggang sa ang tahimik na pag-iyak ay naging mga hikbi na. Tinakpan niya ng mga kamay ang mukha. Amara, ang sakit naman nito. Kanina lang, may mga pasyente siyang namatay. May tatay siyang hinawakan ng kamay hanggang sa tumigil ang monitor. May sugat siyang tinahi, may buhay siyang ipinaglaban. Ibinigay niya ang lahat sa mga estranghero. Ngunit sa iisang taong nais niyang bigyan ng oras, siya pa ang bigong-bigo. Unti-unti naman kitang nawawala. Bulong niya sa hangin. Diyos ko, mawawala na naman siya sa akin. Umuga ang kanyang balikat at tuloy-tuloy na dumaloy ang mga luha. Sinubukan niyang pigilan, ngunit walang saysay. Palagi siyang malakas para sa lahat, para sa mga pasyente, sa mga kasamahan, sa kanyang pamilya, kahit para kay Amara. Pero ngayong gabi, bumalik ang batang nasa sulok, na bumubulong na hindi siya kailanman sapat sa mga taong gusto niyang mahalin lang siya. Makalipas ang tila ilang oras, dinampot niya muli ang cellphone. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Walang bagong tawag o text mula kay Amara. Binuksan niyang voice message, mahapdi ang lalamunan niya, ngunit pinilit niyang magsalita. Amara, huminto muna siya sandali bago huminga ng malalim. Hindi ko alam kung maririnig mo to. Baka tulog ka na, baka may ginagawa ka, baka kasama mo siya. Kailangan kong sabihin to bago ako lamunin ang sarili kong takot. Pumikit siya at muling umagos ang mga luha. Nung bata pa ako ang pangit na bata sa sulok, ang ayaw lapitan ng kahit sino. Nasanay ako na baliwalain, tapos dumating ka at sa unang pagkakataon may taong tumingin sa akin. Hindi mo siguro naaalala, pero ako hindi ko nakalimutan. Hindi ko na kaya. Noong nasa ospital ka, gusto ko sanang ako ang taong nasa tabi mo, ang taong magiging sandalan mo. Pero nandoon si Cinco at nasa buhay ko pa si Jenica. Parang hindi umayon sa atin ang lahat at pinilit kong tanggapin na sapat na ang makita kang umiti kahit hindi ako ang dahilan. Pinilit kong hayaan na magmahal ka sa kanya. Nanginginig ang mga balikat niya at idiniin ang cellphone sa mga labi. Pero ngayon, nandito ka na, kasama ko. At paulit-ulit kitang binibigo. Lagi kong inuuna ang trabaho kasi kailangan ako ng iba. Pero Amara, kailangan din kita. At sa bawat gabing hindi kita nakakasama, sa bawat oras na nakikita kitang kasama siya, pakiramdam ko, bumabalik ulit ako sa sulok na yon. Na kahit anong gawin ko, laging pangalawa pa rin ako sa puso mo. Mahal kita, Amara. Higit pa sa inakalang kaya kong magmahal. Pero natatakot ako. Natatakot ako na kahit ibigay ko ang lahat hindi pa rin ako sapat. Na balang araw, magigising ka at pipiliin mo pa rin si Cinco kaysa sa akin.
At hindi ko alam kung kakayanin ko yun. Pinatay niya na lang ang cellphone at umiyak pa ng gabing yon. Itinulog na lang ni Leon ang sakit na nararamdaman dahil kung pipiliin itong muli si Cinco, wala na rin naman siyang magagawa pa. Kinabukasan, sumilip ang liwanag ng umaga sa bintana. Kumislot siya at mabigat ang katawan sa pagod. Namamaga at mahapdi ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak kagabi. Pumikit siya laban sa sikat ng araw, bumaling sa kanyang tagiliran at muntik nang mahulog sa kama. Amara! Nakaupo ito sa gilid ng kama, malayang nakalugay ang buhok sa balikat at ang mga matay nakatitig sa kanya ng tahimik ngunit mariin. Amara! Paus niyang tawag. Ngumiti ito ng banayad, ngunit kumikislap ang luha sa mga mata. Akala mo ba makakapagpadala ka ng ganong voice message at hindi ako tatakbo papunta rito? Nandito ako kasi pinapasok agad ako ng mga magulang mo. Kumalabog ang dibdib ni Leon. Muling bumalik sa isip niya ang mga alaala kagabi, ang mga hikbi, ang mga salitang pinakawalan niya sa cellphone, ang mga pagtatapat na matagal niyang ikinubli. Uminit ang kanyang pisngi sa hiya. Leon, matatag, ngunit may lambing ang tinig ng dalaga. Inabot nito ang kanyang mga kamay. Idinantay nito ang mga palad sa kanyang pisngi. Hinaplos ang pamamaga sa ilalim ng kanyang mga mata. Huwag mong pagsisihan. Kailangan kong marinig yon. Kailangan kong malaman ang katotohanan ng matagal mo nang itinatago. Mas lalo pang kumirot ang dibdib niya. Tunog, kaawa-awa ako. Ayoko magpaawa sa'yo. Hindi. Bulong nito at mas dumikit pa sa kanya. Nasabi mo yon kasi nagmamahal ka. Nasasaktan ka and I'm sorry. Napalunok si Leon. Okay lang. Ngumiti si Amara kahit nangingilid ang luha sa mga mata. Mahal din kita, Leon. Nagbago na ako. Oo, naging bahagi ng buhay ko si Cinco pero nakaraan na yon. Kaibigan ko na lang siya at doon lang yun nagtatapos. Ang puso ko ngayon, sa'yo na, Leon. Nakatitig lang si Leon, hindi makagalaw at halos hindi makahinga. Ang mga salitang matagal niya nang hinintay na inakalang hindi niya kailanman maririnig ay lumabas na mula sa mga labi nito. Pinipili mo ako? Mahina at halos hindi niya makapaniwalang tanong. Pinipili kita. Matatag nitong tugon at hawak pa rin ang kanyang pisngi. Hindi dahil naaawa ako, hindi dahil nandyan ka lang, kundi dahil mahal kita. Malalim, sigurado at buong buo. Tahimik na umiyak si Leon, hindi sa sakit kundi sa labis na ginhawa. Dinampot niya ang mga kamay nito at hinalikan ang mga palad. Amara, mahal na mahal kita. Nakahinga ako ng maluwag. Napangiti naman ang dalaga. Parang sasabog ang puso niya sa saya kaya hinalikan niya ito. Walang halong alinlangan yon. Nandun ang desperasyon na parang sumisid sa lalim ng mga taon na itinagong pagnanais na makapiling ito. Yumakap si Amara at idinikit ang katawan na parang nais lumusot sa kanya. Dumulas ang mga kamay ni Leon sa buhok nito at hinila papalapit si Amara. Hanggang sa maramdaman niyang nanginginig siya, ngunit sa ibang dahilan. Mas naging matindi ang kanyang paghinga. Biglang sumiklab ang pagnanasa, matindi at hindi inaasahan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Leon na guguho ang lahat ng pader na itinayo niya sa sarili. Ang kanyang mga patakaran, disiplina, pagpipigil, lahat yon ay natutunaw sa init ng mga halik at lambot ng katawan ni Amara sa kanya. Bigla siyang umatras, humihingal, mahigpit na hinawakan ni Leon ang balikat nito na para bang doon siya kakapit upang hindi matangay. Sandali, Amara. Tumingin ito sa kanya, namumula at namamaga ang mga labi dahil sa mga halik. Bakit ka tumigil? Nilunok ni Leon ang bigat ng dibdib. Dahil kung hindi ako titigil ngayon, hindi ko nakakayanin. Lalong lumambot ang mga mata nito. Ayoko namang tumigil ka. Nagngangalit ang panga niya. Huwag mong sabihin yan. Makisama ka naman. Nagkokontrol ako dito, Amara. Bakit hindi? Malambing nitong tanong. Yumuko ito at idinampi ang labi sa kanyang tenga. Mahal naman kita, Leon. Gusto kita. Isang ungol ang kusang lumabas mula sa kanya. Pumikit siya habang nanginginig sa pagpipigil. Amara, pakiusap. Natawa ito ng mahina.
Bakit mo nilalabanan? Mahal natin ang isa't isa. Bakit hindi natin gawin? Binuksan ni Leon ang mga mata at humigpit ang hawak sa bewang nito. Dahil ayokong mahalin ka ng ganito. Ayokong ibigay lang ang pagnanasa. Gusto kong ibigay ang lahat. Ang buhay ko, ang pangalan ko, ang mga pangako ko. Gusto kong unang beses na ipinagkaloob natin ang sarili sa isa't isa ay pagkatapos nating mag-aido sa kasal nating dalawa. Lalong lumambot ang ekspresyon ni Amara, ngunit may kislap pa rin ang biro sa mga mata. Ibig mong sabihin, kailangan muna kitang pakasalan bago kita maakit? Napairap si Leon at napahawak sa mukha. Oo, kaya wag mo akong akitin ng ganito. Natawa si Amara at hinalikan siya sa pisngi. Hindi pa pala kita matitikman ngayon? Amara, hindi ako nagbibiro. Mariing sagot ni Leon. Pakasalan mo ko, Amara. Doon mo ako matitikman ng maayos, okay? Magpakasal na tayo. Huwag na tayong maghintay pa. Hindi ko na kayang isipin pang mawawala ka ulit. Kung tatanggapin mo, gusto kitang maging asawa. Mula sa tawa, naging malumanay ang mga mata ni Amara. Hinaplos nito ang panga niya habang kumikislap ang luha. Ang tigas talaga ng ulo mo, Leon. Hinalikan niya ang mga daliri nito. Mahal kita higit sa lahat. At gusto ko ng habang buhay kasama ka. Tinitigan siya nito ng matagal at idinikit ang noo sa kanya. Mahal din kita, Leon. Muli siyang hinalikan ni Amara. Mas mabagal ngayon at ninanamnam ang bawat segundo na para bang ukit sa kanyang alaala. Oo, nagiinit pa rin sa Leon. Oo, nanatiling umaalab ang pagnanasa. Pero mas matibay ang kanyang panata. Hindi pa pwede, hindi hanggang sa maging kanya ito sa lahat ng paraan. Si Amara ang kahinaan niya, ang kanyang lakas at ang lahat sa kanya. At habang umaalingaw-ngaw ang tawa ni Amara sa kanyang silid, habang naririnig niya ang malambing, mapang-asar at puno ng pagmamahal nitong tinig, alam ni Leon na iingatan niya yon panghabang buhay. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung sino ang nauna, kundi kung sino ang nananatili at pumipili pa rin sa atin araw-araw. Ito'y marunong maghintay, magpatawad at magtiis sa kabila ng hirap at sakit. Sa huli, ang pinakamahalagang pag-ibig ay ang kasama nating magpapatatag sa atin. Dadalhin tayo sa Diyos at mananatili sa atin kahit anong mangyari. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.